Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Ramil Infante. Ngayon pong hapong ito ay magtatalakay tayo sa salita ng Diyos ng isa sa mga pinakamahalaga na dapat nating matutunan sa pagharap natin sa lahat ng mga suliranin ng buhay, gaya na sinasabi ko lagi, buhay, bahay, kabuhayan. Ang ating buhay, pamilya, at ang ating kinabukasan. Mga sensitibong bahagi po yan na kapag nakilos yan, lahat tayo makikilos. Now, importante po na maintindihan natin sa aklat ng John ay sinabi ng ating Panginoon sa atin na ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. At hindi kagaya ng kapayapaan ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo, na hindi daw dapat tayo magulumihanan at mabagabag sa ating mga sitwasyon. Mga kapatid, meron pong kapayapaan na ibinibigay ang Panginoon. Sa Kanya lang po manggagaling ito. Ang kapayapaan ng sanlibutan minsan nakatali sa mga panlabas na kasiyahan lamang. Nalulungkot ako, pupunta ako sa mall. Nalulungkot ako, kailangan makausap ko yung ganitong kaibigan ko, masayang kasama yan. Paano po kung wala ng mall? Kung wala na tayong kaibigan na masaya, anong ibig sabihin? Hindi na tayo magkakaroon ng kapayapaan? Meron pong isang uri ng kapayapaan na iniaalok ang Panginoon para sa ating lahat. Laan para sa iyo. At ito po yung kapayapaan ng ating Diyos. Ang sabi po dito sa aklat ng Philippians chapter 4, mula 6 hanggang 9 ay ganito. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests unto God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think of such things. Whatever you have learned or received and heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will always be with you. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Alam po ninyo, napakahalaga na ating maintindihan na ang Apostol Pablo, nang isinulat niya ang aklat ng Pilipos, ito po ay isa sa mga prison epistles o isa sa mga huling sulat ni Pablo bago siya pugutan ng ulo. Siya po ay nasa Roma nang isinulat niya ito, doon sa ilalim ng kanyang 2 taon na house arrest, doon po niya isinulat ito sa Roma. Pero sinasabi niya dito, anuman ang sitwasyon na meron tayo, pwede nating maranasan ang kapayapaan ng Diyos na mag-uugnay sa ating puso at sa ating isipan kay Kristo. Maraming kaguluhan na nagaganap ngayon sa mundo. At pag kinausap natin ang mga leaders ng mga bansa na nagigiyera, nasasabihin nila, they are fighting for peace. Lahat po ay gusto ay kapayapaan. Pero alam po ninyo, ang kapayapaan ng tao is less than a feet away. Mula sa kanyang puso hanggang sa kanyang isip. Pero hindi ito matatamasan ng tao maliban magmula ang kapayapaang ito kay Kristo. Ang salitang peace po ay nanggaling sa Hebrew word na shalom. No? Ang shalom po ay higit sa pagbati ng hello or hi, hindi po ganun lang yun. Actually, shalom is a prayer. Kasi ang ibig sabihin nito, nothing missing, nothing broken. So pag binati natin ng isang tao ng shalom, we are praying that God will bring that person into a place where nothing is missing and nothing is broken. Ibig sabihin, dumadalangin tayo sa Panginoon na bigyan siya ng buhay na puno at buo. Yan po ang ibig sabihin ng kapayapaan. And ang nais po sana ng Panginoon na maranasan natin dito ay yung mga susi, paano natin mararanasan ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Unang-una po, sabi dito sa ating binasa na talata, huwag tayong magulumihanan or mangamba sa mga bagay na ating ginatamasa. Anything. Sabi, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving,
present your request unto God. And the peace of God. Ibig sabihin, kailangan una natin gawin sa panahon na meron tayong dadanasin na problema ay manalangin. Ang pananalangin po ay nagbibigay ng kapayapaan ng puso at ng isip. Una, dahil sa tayo ay pinapahayag natin sa ating pananalangin ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Alam po ninyo, minsan dinadala tayo talaga ng Panginoon doon sa mga hangganan ng ating kakayahan. Wala na tayong pwedeng ibigay, wala na tayong pwedeng gawin, lahat ay nagawa na natin. Ang pinakamahirap po na aminin ng isang tao ay yung hindi ko kaya. Kasi hanggat meron tayong magagawang paraan, gagawin natin yun eh. Pero pag sinabi natin, Panginoon, hindi ko po kaya, tulungan mo po ako. Yan ay nagpapahayag ng dalawang bagay. Unang-una, na ang ating hangganan ay kinikilala natin. Number 2, kinikilala natin ang pasimula ng Panginoon. Ang hangganan ng kasarinlan, ang pasimula ng Panginoon. Kaya manalangin tayo mga kapatid. Huwag tayong mataranta. Huwag tayong mabalisa. Alam niyo po yung salitang anxiety o yung salitang worry, nanggaling po siya sa isang Anglo-Saxon word. Ito po ay isang uri ng parusa na ibinibigay noong panahon na yon sa isang tao. At kapag ang isang tao po ay napatunayang may kasalanan, itatali ang kanyang kamay at ang kanyang paa doon sa ground. At yung mga tao na magpaparusa sa kanya, binabatuhan siya ng malaking bato. Ang ibig sabihin, depressed ang isang tao kapag nadadaig siya ng anxiety at siya po ay scattered. Yan sabi, nangangalat. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kayong mag-alala. Don't be anxious about anything. Magtiwala tayo sa Panginoon. Paano? Manalangin tayo. Kailangan, ang unang-unang pagtugon upang maranasan natin ang kapayapaan ng Panginoon ay manalangin. Alam po ninyo, ang Panginoon, binibigyan tayo ng kapayapaan, ng puso at isip natin kapag tayo nananalangin. Try po natin yan. Number 2, kailangan nating maging grateful o maging thankful. Ang sabi, in gratefulness, in gratitude, no? Make your request known unto God, and the peace of God will keep your hearts and minds in Christ Jesus. Number 2, we have to be grateful. We have to thank God. Dalawa po yan, no? We worship God for who He is. We thank God for what He's done. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, kaya natin siya pinapasalamatan. Gaya nga na sinasabi ng mga mangangaral, God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya natin pinapasalamatan ng Panginoon dahil siya'y mabuti. Yun po ang siyang batayan ng ating pagpapasalamat, ng ating gratitude. The second actionable step that leads to the peace of God is gratitude. Gratitude in action brings peace in the midst of difficult times. Nakaranas na ba tayo ng mga mahihirap na panahon sa ating buhay? Subukin natin yun. Paggising pa lang sa umaga, instead na tayo ay mag-alala, mabalisa, ang sabihin agad natin ay, salamat po Panginoon, napakabuti mo. Subukan natin yun, araw-araw, maya't maya. Minsan meron akong ipinost sa Facebook, sabi ko, salamat po Panginoon, napakabuti mo. Salamat po, O Diyos, dakila ka, purihin ka. Meron nag-chat sa akin, bakit? Ano nangyari? Sabi ko, wala. Mabuti ang Panginoon, yun lang. Hindi ba dapat yun ang dahilan kaya tayo nagpapasalamat? Because God is good. Nasabi po ng Nahum 1:7, no? Tayo daw, ang ating Diyos daw ay mabuti at nakikilala niya yung mga naglalagak ng pagtitiwala sa Kanya. The Lord is good, a stronghold in the days of trouble, and He knows them that put their trust in Him.